Ito po yung bata. Ilang taon na po ito, ma'am? Naku po! 7 years old. Okay. Pero nakatayo po yung bata. Okay. Ano po ang, ayan, Nasagi. nasagi. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Diana. Kayo po ba yung nanay ng bata? Okay. Kamusta po ang bata ngayon, ma'am? Medyo okay naman po siya. Ano po ba ang nangyari nung hapon na yun, ma'am? Bakit po sila nasa labas? Bale daw, inutusan po daw ng tita ko Inutusan po yung bata na ano pong gagawin? na kukuha ng pera doon sa bahay. Tapos po, yun, pabalik na po yung bata. Yun na po yun. Okay. Tapos, hindi naman po agad siya nagreklamo kasi akala niya okay lang yung bata. Nung binibihisan niya na raw po, may umaray daw yung bata sa aray. Kasi kaya lang po, hindi niya na-picturean yun dito. Yun po, kaya niya po pinunta sa hospital. Ngayon po, ilang araw na po, kaya lang namin nakuha yung plate number po. Tinignan po namin sa CCTV, tapos lumapit po kami sa police na po. Opo, kasi medyo March 7 pa po. Base po sa inyong sinabi sa aming reporter, March 7 pa po ito nangyari. So ngayon po ay April 17 na. So kumbaga lagpas isang buwan na po ang nagaganap. Ngayon pa lamang po napunta sa ospital. Ano po ba ang sinabi sa kanya ng doktor? Wala naman po, pero binigyan po niya ako ng mga certification po sa x-ray tsaka medical ng anak ko. Opo, ano po ang nangyari doon sa bata nung siya po ay nabangga? Sabi po, okay naman po. Ang sa akin naman po kasi, sabi ko po, kung maliit man o malaki yung damage yung nasagi ng kotse ng anak ko, sa akin, syempre, magulang po ako. Pinamedical ko po siya kahit po maliit lang yung bagay na ano sa kanya. Pero wala, kumbaga, ang ibig ko pong sabihin, ma'am, wala pong permanente na nangyari sa kanya. Kumbaga, nagkapasa lang, ganon. Opo, kaya lang po, masakit lagi nga. Ang ano lang niya po kasi, ma'am, kaya daw siya lalapit dito kasi nga, hindi siya binigyan agad ng leksyon para daw hindi na makaano po ng iba pa. Okay. Sige po. So, ma'am, from the time na nagkaroon po ng incident, hindi po tumigil yung driver. Ayun ang ibig niyong sabihin bilang nanay, hindi po tumigil yung driver para i-check kung ano po yung nangyari sa bata. Tama ba? Opo. So, wala pong nang kumontak sa inyo? Wala man lang nagdala sa kanya sa ospital para i-double check po kung ano nangyari? Opo. Okay. Magandang hapon po, Staff Sergeant Edwin Cruz. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po rin po sa mga nakikinig ng inyong programa. Okay. Sir, nandito po sa aming tanggapan si Ma'am Diana Rose Celajes at Ma'am Edlyn Beltran. Sila po ang mga kaanak ng 6 na taong gulang na bata na nasangkot nga po sa isang nabangga ng isa pong sasakyan dyan sa inyong area. Nagkaroon po ba kayo, sir, ng investigasyon dito po sa nangyaring insidente o ito po ang first time nyo din na maririnig ito? Ma'am, after po nilang namin ma-verify yung plate number nung nakahit and run po sa kanyang anak, agad po akong sumulat sa Land Transportation Office upang malaman po kung sino po ang may-ari o registered owner po yan. At nung ma-identify po namin yung registered owner, ay pinadalan po namin siya ng imbitasyon para po magbigay ng tungkol po sa aksidente. Okay. Matapos po nun, ma'am, hindi po siya nag-appear nung unang patawag, dahil po bilang proseso, ipinatawag po uli namin sila. At ano po ang kanyang sagot, sir? Ma'am, hindi po nag-appear yung registered owner, kaya po sinabihan ko si ma'am, yung pong nanay ng biktima, na kumpletohin po yung mga dokumento na kakailanganin upang makapagsampa po kami ng kaso sa Pasig City Prosecutor's Office. Okay. Po, ano po ang inyong binabalak na ihaing reklamo laban po doon sa may-ari ng sasakyan? Ma'am, yun pong kasing violation ng Article 275 ng Revised Penal Code, yung abandonment of one's own victim, naka-ready na rin po rito. Hinihintay ko na lang po, ma'am, yung medical certificate at yung reckless imprudence resulting to physical injuries po, ma'am. Okay, yun. Tama-tama po ang sinabi niyo, sir. Kasi nakita ko po dito, binabasa ko rin po, nakalagay po mismo na pwede po na mag-surgery pa itong bata dahil nagkaroon po siya ng multiple physical injuries secondary to MVA. So, yung pagkakabangga po, meron siyang abrasion at hematoma po sa kanyang tuhod. Opo. Okay. Sige po. So, sa ngayon, Police Staff Sergeant Edwin Cruz, wala po talagang kahit anong kasagutan doon sa... Pinaalarma ko po yung kanyang sasakyan at ang sabi ko po diyan kay ma'am, kumpletohin lang po yung dokumento
para po ma-file ko na po yung kaso. Sige po, sige po. Ayun naman pala, nakaagapay naman po pala ang ating traffic sa Pasig PNP para po mag-assist sa inyo. Maraming salamat po, Police Staff Sergeant Edwin Cruz, sa pagtanggap po ng aming tawag at huwag niyo po ibaba ang telepono, makikipag-coordinate po kami sa inyo. Salamat po. Yes po, ma'am. Yes po. Opo. Ma'am Diana, normal po ba na kayo po inuutusan niyo po ang inyong anak na 6 na taong gulang na tumawid-tawid po sa kalsada na mag-isa? Hindi po, bihira lang po kung sakaling lang po may ginagawa po ko. Kasi po yung mga anak ko po pag naglalaro po nasa bahay lang po tsaka sa tapat namin. Kasi po yung kalsada na pinangyarihan, delikado po talaga. Doon kasi pa-cross po talaga ayun nga daan. po. Actually, yun po ang susunod ko sanang sasabihin. Kasi tama naman po kayo, meron din naman po talagang pananagutan yung driver. At sinabi nga din po ni Police Staff Sergeant kanina, inabando na po niya yung kanyang nasaktan. Hindi man lang siya bumaba ng sasakyan para tignan kung ano po ang nangyari. Hindi po ba? Hindi man lang naghanap ng magulang o nagsabi sa police. Ngunit, sa inyo din pong parte, bilang kayo po ang magulang, ma'am, at minor de edad po ang inyong anak, alam nyo na po na delikado yung lugar na yon, marami pong mga aksidente at marami pong sasakyan na dumadaan. Dapat po, iba yung ingat din po. Hindi po ba? Bilang kayo po ang mga magulang, ma'am, kayo po ang dapat nag-oversee sa inyong mga anak, pangangalaga, kasama po dyan yung hindi nyo sila uutusan na tumawid ng kalsada na walang kasama. Hindi ba? 6 years old. 6 years old. Kasama, parang may mas maliit pa nga siyang kasama eh. Sino po yun, ma'am? Hindi naman po kasi, ma'am. Kapatid? Yung, ma'am, kaya po doon po kasi dumaan yung anak ko. Kasi po, di ba, pa-cross po yung daan. Taga rito po kami. Tapos dito naman sa kabilang kalsada, yung mama ko. Eh, doon po siya sa kabila nakatira. Doon po siya galing sa bahay ng mama ko muna. Inutusan papunta sa bahay namin. May pinakuha. Tapos yun yung pagbalik niya po. Yun po Di yung mas nangyari. delikado pa, ma'am, kasi ibig sabihin, 2 beses siyang patawid-tawid sa kalsada. Hindi ba? Ilan taon na po yung kasama niya, ma'am? Mas bata pa. Hindi po niya kapatid yung isa. Kapitbahay po. Hindi po. Kapitbahay. Okay. Kapitbahay. So, kapitbahay. Pero mukhang mas bata, no, ma'am? Kami naman po dito, tutulong po kami. Wala pong problema dyan. Kung meron po talagang dapat managot, pananagutin po natin. Okay? Pero, ayan, makikita niyo, ma'am, napakaliit po ng mga batang tumatakbo. Si Kipo. Ayun, no? Mas bata pa po yung isa. So, alam nyo na po na marami pong mga sasakyan na dumadaan. Buti na lang din po at hindi naman po napuruhan masyado. Pero, sana po, sa susunod, kung kayo po ay may inuutos sa mga anak ninyo, pasamahan nyo na lang din po sa nakatatanda. Hindi po ba? Kasi 6 years old, biruin nyo, patatawarin nyo, napaka-delikadong daan. Hindi ba? So, meron po tayong registered vehicle dito po sa Toyota Innova NHJ 5072. Mula po ito sa LTO, ma'am, no? Opo. Tama po. Nakarehistro po ito kay Sir Ryan Cestina Rodriguez. Ngayon, hindi po tayo sigurado sa driver, tama ba? Hindi po tayo sigurado kung siya yung nagmamaneho? Sabi po kasi sa logbook ng pinanggalingan niyang village, nandun po yung pangalan niya sa logbook kasi nakuha po sa lisensya niya nung pumasok po siya doon. Ryan Rodriguez po, Grab driver. Okay. Siguro, i-verify na lang din po natin ito doon po sa ating investigador kay Sir Edwin Cruz kasi ongoing po ang investigation natin. Pero kami po ay nananawagan kay Sir Ryan Cestina Rodriguez. Siya po ay may plakang NHJ 5072 kasi kahit hindi man po siya yung nagmamaneho, bilang siya po yung registered owner nung sasakyan, meron pa rin po siyang liability. Kung meron pong nasagasaan o meron pong naagrabyado, kung bawa property po ang nasira, meron pa rin po siyang liability under po sa ating batas. So para po doon kay Sir Ryan Cestina Rodriguez, kung kayo po ay nanonood at nais niyo pong linawin din ang inyong side, maaari po kayong lumapit dito sa Wanted sa radyo. Magandang hapon po, Ma'am Cervantes. Yes, good afternoon. Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am, meron po tayo ditong mga complainants, si Ma'am Diana Rose at si Ma'am Edlyn, na nasagasaan nga po or nabangga po, parang nahagip ng isang Toyota Innova na sasakyan ang kanila pong kamag-anak na 6 years old. Baka meron po kayong ibang ibibigay na impormasyon sa amin, ma'am, kasi sa kasalukuyan po ay hindi po nakikipag-coordinate, hindi pa po mahanap itong driver ng Toyota Innova na ito. Opo.
what I did was, when I heard that the address is GT Tower, that is within our jurisdiction dahil that falls under Barangay Bel Air, no, Okay. that building. So we got in touch with the property owner to find out dahil yung address nga na ginamit is within our barangay. So ang office na ito is financing for cars. No? Mostly Toyota. And according to them, it is, kasi nagduda ako kung address ito ng residence. Kasi GT Towers is a commercial building. Yes. Walang residence doon. Kaya right away, alam ko na commercial ito. So, sabi ko, hindi natin alam kung nagpunta lang siya doon to transact the business or he actually holds office there. So, ang sabi naman ng property manager, ganun nga, it is financing for cars. Therefore, ang siguro ang possibility is that since nandyan pa yung name niya, hindi pa totally paid ang kotse na nakabangga. So they still have his name there and he is still under being collected siguro for the payment of the car. But according to the Toyota, no, meron silang legal office that can look for him and Ayun. make sure that you are able to find him, yung magsasampa ng kaso. Oo. So there's a way of finding out where this Ryan Rodriguez resides. Okay. And the record will be with that office. Okay, perfect. Maraming salamat po, Chairwoman Cervantes, sa inyo pong impormasyon na ibinigay. May I know, ma'am, kung meron na pong nakipag-coordinate sa inyo mula po sa ating Pasig PNP? Wala pa po. Wala pa. Ayun, wala pa. Sige po, siguro maganda po, ma'am, na maibigay din natin yung impormasyon na yan sa atin pong investigador. Kanina po nakausap po namin si Police Staff Sergeant Edwin Cruz para po mabigyan din sila ng impormasyon kung saan po maaring makipag-coordinate para mahanap po itong si Sir Ryan Rodriguez. Pwede ko ibigay yung number nung property manager ng building. Sige and then, po. He will be able to give all the information that the officer will want to know. Kami po ay lubos na nagpapasalamat mula po dito sa Wanted sa Radyo, no? Sa agaran yung pag-action, ma'am, at sa inyo pong initiative. Kung baga, tingnan mo, si Chairwoman mismo, siya ang Siya ang nag-investigate. Oo, yun nga eh. Siya ang nag-investigate. Diba? Kawawa naman yung bata. Matutulong naman sa kami. Yun nga po. And it's a big help sa kanila, si Chairwoman Cervantes, kasi at least malolocate po natin ng mas maigi itong si Sir Ryan Rodriguez sa tulong po ninyo. Si Officer Ho can call me anytime. I will give him the contact number and the contact person of whom he can get in touch with. Alright, sige po. Maraming salamat po ulit. Thank you rin po. Thank you so much, Chairwoman Cervantes. Siya po ang Chairwoman ng Barangay Bel Air, Makati City. Maari po ba, Police Colonel Sacro, na makipag-coordinate ang inyong opisina sa atin pong Chairwoman dyan po sa Barangay Bel Air, Makati City? Opo, ma'am. At ang kagandahan nun, ma'am, ay nakuha na natin po yung pangalan ng owner ng sasakyan po at madali na po natin itong ma-coordinate, ma'am. Ayan mo, ma'am, matasan ko po yung investigador natin, ma'am, na makipag-coordinate doon sa barangay man at para makausap po yung registered owner po, ma'am, ng sasakyan po, ma'am, para matulungan agad natin yung biktima po, ma'am. Okay. Tulungan po tayo para i-resolve kagad ito yung hit and run case po, ma'am. Oo. Tapos finally, siguro, Police Colonel Sacro, no, baka naman po, sir, matulungan nyo din po sila na magkaroon po ng, kung maglagay man lang po ng enforcer doon para hindi na po nagkakaroon ng gantong insidente kasi hindi daw po ito first time. Kumbaga, kilala po yung lugar na yon na marami pong naaaksidente or nahahagip dahil nga marami daw pong sasakyan. So, maaari po bang aksyonan ito ng ating Pasig City Police? Yes, ma'am. Makipag-coordinate po tayo sa barangay, ma'am. At kung kaya nilang lagyan, ma'am, ng CCTV, papalagyan po natin, ma'am. Mas maganda. At kung kaya, ma'am, kung marami silang barangay security force, papalagyan po natin doon, ma'am, para ma-monitor po natin, ma'am, yung lugar na sinasabi po nila ni ma'am na
pinangyarihan po sa insidente po. Okay, sige. Napaka-laking tulong po niya na Police Colonel Sacro at maraming salamat din po sa inyong pagsagot sa aming tawag ngayong hapon. Again, maraming salamat Police Colonel Celerino Sacro. Siya po ang Chief of Police ng Pasig City PNP. So yun, ma'am. Thank you po, ma'am. Wala pong anuman po, ma'am. Sige po, salamat po. So ma'am Diana, siguro pakirelay na lang ma'am kasi medyo mahina nga po ang kanyang pandinig. Ma'am Edlin, narinig naman po natin ang atin pong kapulisan, barangay, pati po si barangay chairwoman, alayo po ng barangay Bel Air Makati City ay nakikitulong din po sa inyo para po matunton itong driver ng sasakyan na nakahagip po sa inyong pamangkin. So, wag na po kayo mag-alala. Tutulungan po namin kayo na maghain ng reklamo. Pasasamahan din po namin kayo sa PNP, ma'am, para maisampa na po yung reklamo laban dito kay Sir Ryan Rodriguez. At kung siya naman po ay magre-reach out sa inyo, mas maigi kung meron po siyang may offer sa inyo na tulong dahil nagpa-hospital din po kayo doon sa bata. At bukas din po ang Wanted sa radyo sa panig din naman po ni Sir Ryan Rodriguez. Huwag po natin pabayaan yung mga bata, ha? Okay, kahit pa utusan mo kung saan-saan, wag na po. Okay? Pati yung kapitbahay nyo, ma'am, kung sino Sabihan nyo na po yung sino man po yung nanay ng mga bata na nandun, ma'am, sabihan na lang din po sana. Kasi hindi din po maganda, 6 na taong gulang lang po yun. Inuutusan po, tas patawid-tawid po. Hindi din po maganda. Or kung ganun man, Safety may din po ng kasama na bata. lang na matanda. Kasi mga bata po yan, ma'am, ha? Kahit ano pang ginagawa nyo, kahit gaano po kayo ka-busy, please lang po, unahin po natin yung kapakanan po ng bata. Tama. Okay? Sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo sa likod. Sige po. Salamat po. Salamat Thank po, you. Ma'am Edlin at Ma'am Magandang Ed. hapon po.